Welcome to Donmar TV News Channel. Ito lang si Pacquiao because out of the blue, he just blurted out na corrupt ang so gano'n. So I am forced to... By the way, meron akong... I remember he has a tax evasion case. And he is been assessed to pay 2.2 billion ang utang niya na hindi niya binayaran ang gobyerno. Of all these fights, lahat na yan considered since the beginning. Maraming awa yan. Ang bilyong kinita niya. But isang fight niya, 2.2 billion, kukunin ng BIR yan. Amerika, walang problema. Talagang bayad ka, hindi, kulong ka. So dito, I remember that I'll try to find out. May ano yan siya, may utang siya 2.2 billion. Not because gusto ko siyang habulin, ayaw ko. But sabi kasi niya corrupt. Kung corrupt kami, ikaw, when you cheat government, you are a corrupt official. Lalo na. So I remember na meron may kaso siya. It's still, I think, with the courts. I do not know, but I'll check it. Yan ang ano natin. So, ito hinges on the relation between the office of the Vice President and the office of the President. Now, we would be lucky, and I'm sure that we will be supporting a winning candidate na hindi ako naghingi ng pera. I'm not asking for any allotment dyan na bilang. Wala ako dyan. Magturo lang ako ng project, then itong project na ito, suportahan mo. Itong project, I do not want to handle money. Just like now, there is no transaction sa gobyerno na hinahawakan ko. Ikaw, alam mo man yan. Wala akong hinahawakang yung papel na may pera sa gobyerno. So, kung manalo ang ating presidente, medyo may gana tayo. Siguro, kung manalo rin ako, kung matalo ako, wala na. Retire tayong lahat. But just remind the people of Samar, Governor. I never took it against anybody na natalo ako. Wala ako. Pagkatapos ng election, wala na ako, tahimik na talaga. Kasi tapos na eh. Hinalal ka na ng tao. So, ang gusto ko, yung masustain lang yung projects, yung doable within my term. All of my projects, sinabi ko, do it, complete it during my term. Baski ako nung mayor ako, nung umalis ako last date, tapos lahat ang project. Talagang it was, well, they made the projection to be sure that this project would end before I step out of the mayorship. Yun lang ang, ito ngayon, sa Samar, we have to continue. Alam mo, totoo talaga, may pera. Pag hindi lang sayangan, ang problema kasi yung mga ibang binigyan mo, mga projects, tapos mapupunta sa corruption. Yan ang mahirap. Gaya ng mga yung sa espalto, isang layer lang, parang lipstick ng babae, ilang daanan, ilang halikan lang, wala na. Pudpud na agad yung kulay. Ganon, yung daanan ng wala, parang lipstick nga. Tawag ko dyan. So, ang atin is, we can only hope that if ever I'm into this derby, na ang presidente, magkampanya tayo sa presidente talaga. Matulungan natin. Yes. If I may add, Ginoong Pangulo, alam po natin lahat na nasa pandemya po tayo.
Yan po ang pinakamalaking problema ng sambayanan. Lahat ho tayo takot na magka-COVID at kasakit at baka madisgrasya, hindi ho ba? Ngayon po, napakaganda po ng rollout ng vaccine. Halos nag-aagawan na po magpabakuna, unlike before. Pero yung susunod pong magiging problema natin, paano po natin mapapabangon yung ekonomiya? Kasi po, prior sa pandemic, ang ganda na ng takbuho natin eh. Ang ganda na ng takbuho natin eh. Ay, itong pandemic naman, hindi lang naman tayo, it's a worldwide problem. Tinamaan ho tayo. Now, isa pa rin pong isang problema dyan. Kasi itong vaccination, magtutuloy-tuloy po yan eh. After your term. At saka yung pagbangon ng ekonomiya. Tapos na po yung term ninyo, kailangan bumangon po yan. Now, ang tanong po, yung mga tamang polisiya na inilatag po ninyo ng inyong economic team led by Secretary Dominguez, kaya po masusustain po kaya ng susunod na administrasyon. Yan po ang isang agam-agam ng mga mamamayan. Paano kami babangon? Kami nawalan ng trabaho, nagsara ng negosyo. Anong kinabukasan sa amin? Kung hindi rin ho yan matutukan. Alam mo, napakaganda ng economic team po ninyo eh. The best way is really, the fastest way to do it is for the PDP to look for a viable candidate for the presidency. Now, dito sa, in our narratives now, it would seem na makuha lang natin yung continuity or at least the money of the people protektado is that we have a president who would not go into corrupt ways. So, parang sinasabi mo na rin na kailangan natin ng by the way you talk, you seem to know kung ang presidente vindictivo o walang alam, magpa-practice pa with the present crop of candidates now, baka ang alternative niyan siguro, gusto mo si Bongo ang tinutukoy mo. Bongo is ready anytime to basta he being humble, bro. Sige, Bong, magsalita ka. Huwag ka mahiya. Maraming salamat sa lahat ng mga kasamahan ko sa PDP sa inyong tiwala. And of course, Mr. President, sa lahat ng mga opisyales, sa lahat po ng nandiyan dyan sa Zoom. Alam nyo po, gaya ng Pangulo, ako'y pagod na rin po sa ginagawa natin ngayon. At nakakawala ng pagod yung suportang pinapakita ng tao tuwing bumababa ka sa publiko. Ako kasi bumababa talaga ako, tinitingnan, pumupunta ako sa ospital, nakikita ko yung sitwasyon sa mga kababayan nating talaga ngayon. Ako po'y nakikiusap sa inyo na unahin muna natin yung malampasan itong pandemyang ito. Darating rin po yung buhay natin. Ako lang po, wala akong ambisyon bilang isang Pangulo. Dahil alam ko po mismo yung problema ng isang Pangulo. Kita ko mismo si Pangulong Duterte nagtatrabaho ng 24 oras sa isang araw. Napakahirap po ng trabaho ng isang Pangulo. Thankless job. Gagawin mo yung tama. Isang katutak na batikos ang abutin mo. Nagkamali ka naman, babatikusin ka rin. Pero nagbibigay lakas lang sa amin ni Pangulong Duterte. Yung mga kababayan nating, yung mga hopeless at helpless po na walang matakbuhan.
Yun ang po parating pinapaalala ni Pangulong Duterte. Unahin mo ang iyong kapwa Pilipino, hindi ka magkakamali. Ako naman po, consider me last. I am not interested to run for the presidency. Dahil alam ko mahirap talaga yung trabaho. Salamat. Kumbaga, yung tira na lang po yung akin. Kung wala na talaga kayong ibang mahanap. Kung maaari, wag lang po siguro ako dahil hirap na rin po kami. Anyway, I leave my faith to God. I leave my faith to the Dutertes. Sila po ang malaking utang na loob ko po sa kanila. At sa Pilipino, yung sa Pilipino, sila po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na makapagserbisyo sa inyo bilang senador. So, unahin ko muna yung pagsiservisyo ngayon. Unahin muna natin itong pandemyang ito. Muli, maraming salamat sa inyo. Baka hindi ko kaya sa pagkatao ko. Alam mo, ganito lang ako. At ayaw ko naman sanang the usual refrain. Parang gano'n. Alam nila yon, Mr. President. Talagang hirap yung panahon. Kung nakikita ko kasi araw-araw yung problema ng isang Pangulo. Talagang napakahirap po. Kawawa lang talaga yung Pilipino. Ako, that's the reason why I do not want my daughter to run. Frankly, really, the truth is I do not want her to suffer and being humiliated, embarrassed before the public, like the likes of Trillanes, pati ito si Dilima man na may kasalanan talaga. Tapos ang lakas ng loob, magmura kung sino gusto niya. These are the things that one has to endure. Kaya sabi ko, maawa ako sa anak ko, babae. Kaya sabi ko, hindi ko sabihin na, it's not because sabi ko, hindi ito para sa babae. I am not talking about the capacity, nor the talent of a woman to be president, to think of the problems. But, sinabi ko, the things that go with politics dito sa Pilipinas, talagang bastusin ka. Tita mo, Trillanes, nakaw na naman ang sinasabi. Yun yung noong eleksyon, inuulit naman ang gago ngayon. Alam mo si Trillanes, I think he has may illusions of grandeur na I am now the alam mo, natawa pa ako. Sabi niya, well, I used to be the alternate, but with Robredo running as governor, I am now the principal. Ito, out of context talaga. I am now the principal candidate. Wala namang ibang every candidate is always a principal. Bubo talaga ang yawa. Pakialaman mo. And to think na siya mismo, yung tatay niya, pati ang anak niya, may iniwang istorya dyan sa, PMA. Alam mo yan, si Trillanes was a favored candidate. Alam ng cadet corps ng PMA yan. Yung mesa-mesa, weekend yan, the whole day, talagang patayin ka sa stamina mo. Biso anak siya ng isang opisyal doon sa controller ata ng PMA. Doon siya kumakain ng hamburger sa opisina ng tatay niya. Alam ng mga mista niya yan, alam ng mga taga-PMA, lahat. Tapos, this guy has the goal, magpatapang-tapangan. Kung yan ang presidente, sasabog itong Pilipinas. It will not explode, it will implode dito sa loob palabas. Ngayon mga sabi ko na ayaw ko sa, I do not want to my daughter to go the same trail sa politics.
Kaya naintindihan ko si Bong. Pero si Bong kaya niyang tanggapin yung insulto kasi marunong mo rin siya mag-insulto. So, sabi si Trillanes ng barilan, lalaban man ito ng barilan. Sabihan ng suntukan, lalaban na ito ng suntukan. Si Trillanes ang umi-iskerda. Meaning to say, this guy is really a coward. Kasi ano lang siya noon pa sa Makati, pasikat-sikat. Kasi alam niya, hindi siya barilin ng mga tao, mga pulis doon. Kasi yung mga commander nila, puro mga mista, mga taga-kabalyer, ariglo lang. Kaya itong ulol na ito, yun ang isa niya, every time ginagamit na yung PMA pantakot. As if naman gagalaw yung sundalo against the Republic. Yan ang ko.